Mga kapatid, napansin niyo po ba, parang ang daming pagod sa mga kasama natin. Ang bilis nating mapagod, mukhang pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa studies, pagod sa traffic, kahit linggo may traffic. Pagod sa mga bayarin, pagod sa mga gawain. At syempre, pagod na sa nangyayari sa ating bansa. Pero may pagod na mas mabigat sa physical na pagod. Ito po yung pagod ng puso, And that's what it means to be weary, To be weary is more than just being tired physically. Pag sinabing pagod, oo, minsan physical lang yung pagod, puyat, madami kang ginawa, sobrang trabaho. Pero kapag weary, it's a tiredness of the heart. It's when you keep doing good, but you feel unappreciated. It's when you keep praying, but it feels like no one's listening. It's when you keep loving, but you're not sure if you're still being loved in return. So weary people are not just physically exhausted, they are spiritually drained. They have lost the sense of purpose. Kaya nga, ito yung mga taong nagsasabing, parang wala nang saysay itong ginagawa ko. Parang hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Ayoko na. Pagod na ako. Parang wala namang nangyayari kahit magdasal ako. And that is weariness. Kapag ang puso mo ay nauupos na parang kandila, na ang pananalig mo ay nawawala unti-unti at natatakpan ng pagdududa. And that's exactly what Jesus is telling us today in the gospel. Pray always without becoming weary. Jesus is aware that human beings are weak and we become tired easily. Mabilis tayong mapagod. At parte ng ating buhay ang pagod. Pero ayaw niyang manatili tayo doon. Kaya He offered us inspiration and strength from the readings today. So we go to the first reading and we see Moses who prayed on a mountain while Joshua fought the Amalekites. At habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Pero dahil tao lamang si Moses, kahit siya yung the great Moses, napagod siya sa kakataas ng kanyang kamay. At dahil sa pagod, simula nang bumaba ang kanyang kamay, natatalo sila. So what happened next? Aaron and Hur stood beside him, one on each side, and held up his arms until sunset. At nung tinulungan nila si Moses na itaas ang kanyang kamay, nanalo sila sa laban. Beautiful, isn't it? That even the great Moses gets tired. But the lesson here in the first reading is that we are not alone. Kapag tayo ay pagod, huwag nating sarilihin. Huwag nating sabihin, baka hindi naman makinig ang iba. Humingi kayo ng tulong. May mga kasama tayo sa ating paglalakbay. Mga kapatid, andyan ang ating mga kaibigan, andyan ang ating pamilya, andyan ating komunidad para tulungan kayo, to support you, and to pray with you. God assures us that we are not alone. So He sends people, and He sends most of all, His mother. Our Mother Mary, Our Lady of Manaoag. So she is here in the Manila Cathedral, and she is our advocate. She is the help of Christians. She is the comforter of the afflicted. She is the consoler of the sorrowing, the health of the sick, the refuge of sinners. Hindi napapagod ang ating mahal na ina na ipanalangin tayo sa kanyang anak. At kagaya po ni Moses doon sa laban, when our hands are full of weariness in our battles, sa laban ng ating buhay,
Kung tayo ay pagod na sa mga laban ng ating buhay, Mary would lift our hands in prayer. Mary would say, "Keep on praying, anak. Lift up your hearts to God." At para sa akin mga kapatid, ito po ay totoo. Ako po ay tubong Manawag. Ako po ay taga Manawag mismo. Ako po ay sakristan doon mula nung ako'y elementary. And I found comfort in her presence. And when I entered the Dominicans, hindi nawala ang mga challenges sa buhay. Hindi porket sumagot ako sa tawag ng Diyos, ay wala ng problema. Hindi nawala ang pagod, hindi nawala ang mga agam-agam at takot. At kapag ganun po, ang seminaryo po kasi namin, ang formation house namin, ay dyan po sa Quezon Avenue, Santo Domingo. Kapag ako'y pagod na at parang wala ng gana, nagpapaalam lamang po ako sa formator ko at sasabihin ko, "Pwede po ba akong umuwi? Bibisitahin ko lang po ang aking ina. Ang nanay ko po at yung ating inang si Maria." At pupunta po kami ng aming mga batchmates doon sa Manawag para bang nagre-recharge. Hindi po ba't ganun po tayo? Kapag pagod na sa trabaho, gustong magbakasyon, uuwi sa nanay at ipagluluto ng nanay mo yung paborito mong pagkain. At para bang nawala yung pagod, kahit napakalayo ng binahe mo, parang nawala yung pagod na iyon. At sa mga deboto ng mahal na ina ng Manawag, alam na alam po ninyo yan. Kapag pumunta po kayo sa dambana ng ating mahal ng ina ng Manawag, doon po sa kanyang dambana, kapag kayo'y nagdasal sa kanya, para bang nakatingin siya sa inyo. At yung kanyang mga mata ay talagang parang nanay na alam na may pinagdadaanan ng kanyang anak. Alam na alam niya yung mga bitbit nating mga dasal, mga sakit at problema at mga panalangin natin. At tila baga sa isang tingin pa lang ni Maria doon sa kanyang dambana, napapanatag na ang aking loob pag ako'y nagdarasal. And that look of the Blessed Mother, mabait, maunawain at mapagkalinga, is enough to lift a weary heart. "Anak, andito lang kami ni Jesus. Anak, I am praying for you." Huwag kang sumuko sa pagod, sa hirap ng buhay. God assures us that we have friends, we have family, and we have our Mother, Mary. At sa ating pangalawang pagbasa, kung kulang pa ang tulong ng kaibigan, kulang pa ang tulong ng inyong pamilya, huwag niyo rin kakalimutan na may isa pa tayong pupuntahan kapag pagod tayo. Sa pangalawang pagbasa, sinabi sa atin ni San Pablo, turn to the Scriptures. Read the Word of God. Huwag niyong hayaan na yung mga Biblia natin ay mag-alikabok lang sa ating bahay. Marami pong wisdom sa ating Scriptures. It could encourage us, inspire us, help us find answers to our problems. The Scriptures are rich, no? It is rich with wisdom. Look and read the Scriptures. At syempre, kanina po sa ating responsorial psalm, narinig natin, my help is from the Lord who made heaven and earth. Maaring sabihin nyo, natutulog ba ang Diyos? Parang wala namang sinasagot ang aking Diyos sa aking mga dasal. Para bang hindi na siya nakikinig? Nakakapagod ng paulit-ulit na tong hiling ko, Lord. But the responsorial psalm assures us, the Lord neither sleeps nor slumbers. From the rising of the sun to its setting, the Lord is here, protecting us, guarding us, helping us with His grace. So when we struggle in prayer, let's rely on God's grace. Jesus Himself intercedes for us. At sa ating ebanghelyo, sinasabi dito, pray always.
Kapag wala kang ganang magdasal, lalo ka pang magdasal. Pilitin ang ating sarili, humingi ng tulong sa Diyos. And remember, ask and you will receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Kung paanong yung widow ay hindi mahindihan nung masamang hari, paano pa kaya tayo kung tayo ang nangulit sa ating mapagmahal na Diyos? Mapagmahal ang Diyos. Huwag kang mapagod na lumapit sa Kanya. So even when we are tired, when we are afraid, when we grow weary, like Moses in the first reading, we have friends and families to rely on. Like St. Paul in the second reading, rely on the scriptures. Read the Word of God and be inspired. And in the third, in our gospel today, keep on praying. Persevere in prayer. Lalong magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Oo, nakakapagod ang buhay natin sa mundo, pero hindi ibig sabihin na hindi na natin kayang humingi ng lakas pa. Sabi nga na yung isang commercial ng kape, no? Para kanino ka bumabangon? Kung may pagmamahal, kahit pagod, sige, tuloy lang ang buhay. Kung may pagmamahal, kahit mahirap, sige, tuloy lang. Persevere. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay nariyan. Tutulungan ka sa iyong paglalakbay. God is faithful. And through the prayers of Our Lady of the Rosary of Manaoag, let us ask the Lord that may He turn our weariness into worship. May He turn our groans into praise. And may He turn our struggles into strength.